At kasama na natin live sa ating studios, syempre, Congressman Butch Pichay at restaurant manager ng Auntie Pearl's Pizza na sina Derek at Rachel Lawas at ang kanilang head chef na si Jerson Alingasa. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po. Good morning. Good morning, Joanna. Good morning, Kong. How was your week? Good, maulan. Maulan, ano? I Maulan was po. not here. I was actually in Mindanao, so I didn't know na until they said na postpone yung flight. Cancel. I was supposed to come back Tuesday. Monday, I mean. So, nung pinospone yung flight, I stayed one more day. Yung pala, grabe na pala yung baha rito. Yes, Kong. Kaya wala rin po tayong mapa-oo na guest dahil lahat sila, yung mga inasikaso yung business dahil nga po naapektuhan ng baha. Totoo. Kahit si Andres, hindi makapasok Truth. yan. Alam mo naman, pag umulan, talagang bumabaha sa lugar ni Andres. Yes, San Mateo At Rizal. talagang umaakyat ng bubong si Andres. Minsan napapagkamalang, uy, may unggoy doon sa bubong. Si Andres pala yun. Ay, ang dress pala yun. Ay, Well, welcome to the program. Anong pangalan? Pearl? Auntie Pearl. Auntie Auntie Pearl's Pearl's Pizza po. Pizza. Napakaswerte naman po namin at nakasama namin kayo. Sa Kami pagbabalik. ang maswerte. Yes. Kasi of pinagmamayabang ng Chief of Staff ko na si Attorney Luvia, once upon a time kasi nag-aral siya doon sa Los Baños. So pinagmamalaki niyan. Yan daw ang pinakamasarap na pizza na natikman niya. Tsaka the best tambayan daw po. Oo, sabi ko, tingnan natin. Tingnan natin. Subukan natin. Paniwalain niyo po kami, ha? May dala naman kong may dala naman. Meron nga. Per hindi pa na ano yan. Hindi pa na bake, ano? Apo, hindi pa po. Hindi, mamaya i-bake natin yan. Mamaya. Yes. So, I mean, aside from the pizza, ano bang mga produkto na binibenta nyo sa tindahan nyo? Burger po. Burger. Pasta, and then wings. Meron din po kami ng wings. Tapos, ibang appetizers. Chicken wings, ha? Apo, Buffalo chicken wings. Meron po. Italian wings. Tapos, Pasta. appetizers. Sa pasta po, meron kaming lasagna, carbonara. And then, mayroon din po kaming set menu, mga rice meals. Aba? So, it's a restaurant Apo. in itself. Kaya tambayan. So, siguro malaki yung lugar nyo, no? Kasi kung maliit lang, papalayasin na nyo yung mga nagtatambay. Alis na kayo, tapos na kayo kumain dyan. May limit po ba sa oras? Kasi may iba 2 hours lang pwedeng magstay. Wala naman po. Actually po kasi mostly ng mga customers namin is student. So yung iba doon talagang doon na sila nagbi-meeting lalo na pag mga org. So wala naman po kaming limit. Kasi Wow. So, parang malaki yun na lang nga. din po yung ano namin sa mga estudyante. Ilang tables yun? Before po kasi yung place nasa parang 15 to 18 tables. Tapos per malaki. table po is 6. Malaki. Malaking restaurant. 18 tables. Tapos 6 mong pwede. Sa isang table po. Sa isang table. Ayan. So, nag-start po talaga tayo sa Auntie Pearl's Pizza. Pizza lang muna o lahat na ng binanggit yung produkto available? Bali, nag-start po sa ay pizza at grilled burger. Grilled burger. Yes. Yeah. Pasta, meat sauce, at aglio olio. Oh. Doon po muna nag-start. Hanggang Wow. sa dumami yung menu. Nagre-request kasi yung mga ibang student na try po namin yan. Kaya sinubukan din namin yung iba. 2010 pa sila ko. Well, you know, when you talk about pizza, that's Italian. So, kailangan may pasta rin yan. Oo, sabay. Di ba? Kasi gano'n naman talaga. Pag may pizza parlor ka, meron kang pasta. But yung rice, Filipino na yun. Yes, po. Touch of Filipino. Di ba? Baga- Hamburger naman is American. Yes. Pero maganda sa kanila kasi Halo-halo. grilled. It's a grilled burger. Normally, ang burger sa hot plate yon niluluto. Hot plate, tapos minsan nilalagyan nila ng mantika. Pero ito grilled. So talagang niluluto siya sa sariling mantika Yes, ng beef. Kasi po, tawag dito, si Auntie Pearl po ang asawa niya po ay si Uncle Frank na half Italian, half American. Kaya. Yung menu natin, half Half Italian, Italian, half half American, American. full Filipino. Ayan sila. Ayan si Auntie Pearl at ang kanyang husband. Okay.
So, yung pizza, ang talagang nag-design ng, nagbigay ng recipe ay yung husband ni Auntie Pearl, Si Uncle Frank. si Uncle Frank. So, hindi Frank Porter ang listeners, ha? Frank de Berardi. Ang bilis. Kasi Frank Porter, pag sinabi Frank Porter, German German. yun. German yun. Okay. So, dito kasi sa Pilipinas, in Italy, ang talagang instead na hot sauce, ang tawag niyan na chili flakes Yes po, chili. ang ginagamit. So, anong gamit nyo? Hot sauce or chili flakes? Ang Pilipino kasi mahilig hot sauce. Meron po tayong nakareding chili flakes kasi po sa Pilipino lagi ang hanap nila ay hot sauce. Kaya meron din po tayong nakareding hot sauce. Ang gamit nyo namang hot sauce, alam mo, marami na kami naging guest na gumagawa ng hot sauce. Sana naman Collab. Filipino ang gumagawa ng hot sauce nyo. Local supplier lang. Local supplier. din. Mike po. Local supplier lang din po siya. Ganon. Dito lang din sa... Doon lang din po sa Laguna. Laguna. Opo. Pero Pati yung po hot- yung keso namin, yung mozzarella. Local supplier lang din po. Kaya mas mababa yung Presyo. Opo, para sa mga commercial na mozzarella. Yung chili flakes naman. Yun po yung hindi. Napakadali yan. Magtanim kayo ng chili, pagkatas i-dry nyo, tapos durugin nyo, yun. Chili flakes Chili na. flakes na yun. Kaso minsan mahal ngayon pag sili, di ba? Pero Pero- may tataniman pa kayo? Meron naman po. Oo, meron. Madali magtanim. Alam mo, matagal mamatay yung chili. Yung labuyo, yung siling labuyo. Harvest ka lang ng harvest niyan for how many years? Harvest ka ng harvest, tapos i-dry mo lang under the sun. Tapos dikdikin mo na may chili flakes ka na. Ayan. Possibilities yan. Suggestion lang. Meron naman po tayong natutunan kay sir. So yung ano po, nabanggit niyo, ang cheese niyo, mozzarella. Yung binabanggit ni Kong, i-try niyo daw yung cheddar cheese. Kasi Kaya Filipino. ang Filipino kasi mahilig sa cheddar. Mas malasa. This is what you do. So i-bake mo muna. Pagkatapos, pag na fully baked na siya, reduce the temperature, tsaka mo ilagay yung cheddar cheese. Para mag-melt din naman yung cheddar cheese. Si Maraming salamat po. Si Sir Gerson po ang ating Head chef po. head chef. Pwede ba yun, Head chef? Mr. Sir Chef? Gerson? Opo, pwede naman po. So, i-bake mo muna. Pagkatapos, babaan mo yung temperature. Pagkatapos, kasi nasusunog Sprinkle yung po yung cheddar. ano. Tapos, sprinkle mo na yung cheddar cheese hanggang mag-melt. Yes po. Napakasarap noon. I think some of the, hindi yung mga pizza parlor na galing sa US, kung hindi yung mga local pizza parlor, yan ang gamit nila, cheddar cheese. Kasi ang Pilipino, yun ang taste ng Pilipino, hindi mozzarella talaga. Apo. Mas gusto po ng Pilipino is yung mas malasa. Cheddar. Katulad po ng spaghetti, mas gusto nila ay matamis pag sa Pilipino. Yeah, sweet iba naman style. yun. Yes po. Pero yung hamburger nyo, okay, yung pate ng hamburger, talagang imported ba yun na beef or yung Batangas beef? Local lang po yung beef na ginagamit. Pero pure beef. Pure beef po. So, Batangas beef. Batangas beef daw po. Yes po. Kasi may mga supplier din ng beef eh. Alam mo, mga supplier ng beef, ini-import nila yan from Australia and then sinusupply nila sa mga pizza parlor. Kasi mga frozen po. Mga frozen. Kaya lang, pag frozen na yan, pag hindi deep freeze nag-iba rin yung lasa, medyo matabang. Ano-ano po yung mga flavors natin sa pizza? Mike po. Bali, meron po kaming mga basic, katulad po ng Hawaiian, plain Hawaiian. cheese, one meat toppings. And then, pag sa intermediate, yun yung medyo naglalaro na yung mga flavors. So, meron na kaming basil pesto, sisig pizza, tapos Sisig? sisig Wow. pizza, cheeseburger pizza. And then, all of yung toppings naman po nun. Kumbaga, katulad po yung sisig pizza, meron din po kasi kaming sisig meal. So, kumbaga kami rin po talaga yung gumagawa nung pinaka-toppings. Attach yung Filipino, So, may taste. mga fusion na rin po kasi siya. Lechon pizza. Lechon pizza. Opo, kasi minsan po, pagka na-invite po kami sa, halimbawa po, merong small gatherings for 20 persons, tapos doon kami mismo magluluto. Yung pag sabi nilang, pwede ba ganito yung flavor?
yun na, kinaka-customize naman po siya. Ayun. So, may lechon. Lechon, So, sisig, yung buong lechon nilalagay na sa... lugi. Apa. Oh, lechon. Bali, babalot na lang yung dough. Pero alam mo, maganda yung may fusion with Filipino taste. Like for example, palagay ko hindi pa nyo nagagawa ito, longganisa pizza. Hindi pa po Hindi pa yan. na nagagawa, di ba? O kaya tinapa pizza. Hindi pa rin nyo Hindi nagagawa pa, oh. yan. I'm just giving you an idea Yeah. Thank you. na masarap talaga yon. Tapos, alam mo, yung unang pizza, again, paulit-ulit kong sinasabi dito sa programang ito, the first pizza in the Philippines was the restaurant, the popular restaurant, The Plaza, where Intercon was erected. And now, ngayon, bago na eh. It's actually a mall. Doon, ang ginawa nila na pizza ay actually mayroong bell pepper, nilagyan nila ng white onion, of course, tawag nito cheddar cheese, and then, of course, yung tomato paste. Pero ang nilagay nila pampalasa, sardinas. Sardinas. May meron din daw. Ang sarap ng pizza na yon. Sardinas when I tasted it, sabi ko, wow, ganito pala yung pizza. Ang gamit po namin si Spanish sardines pag pizza na sardinas. Ayan na nga. So you can use Spanish sardines. Di ba? So ngayon, may bago na kayong menu. Tinapa. Yan, Longganisa. Di ba? Salamat kay Kong. Pero ang longganisa, iba-ibang longganisa. Pag Kaya Cebu ako- longganisa, matamis. Manamis-tamis. But pag kalumpit naman, is my favorite. Garlicky. Kalumpit, longganisa, garlicky yun. Garlicky. So talagang masarap. Same with yung vegan at saka lukban. Opo. Ang gamit naman po namin sa sausage naman po yung yung Italian sausage naman na homemade din ni Uncle Frank. Okay. Siyempre, yun naman talaga yung mga original, yung mga, Nakasanayan. di ba? Opo, yan pa. But you try the longganisa ng kalumpit. Yes. Tapos yun ang ilagay mo. And then, kasi sweet tooth ang Pilipino eh. Umorder din kayo ng longganisa from Cebu. Opo, tatry po natin yan. Di ba? Opo. So talagang tambayan na yan. Wala nang aalis doon. Oo, dahil amoy pa lang pag niluluto, nakakaakit ng Nako. Ang kalumpit pangalan mo. nga po pala ng pizza ni Kong Pizza. Meron din pong mga tuna pizza. No? Ano po yung mga best sellers sa pizzas natin? Usually, ito pong Godfather. Godfather. Opo, kasi halos lahat nasa ng toppings na sa kanya na. Doon ko yun pala And then ito. yung isa po na loaded veggies and meat, and then meat lovers para sa mga gusto nila ng karne talaga. Pork cheese. Pork Kasi cheese si din po. Godfather, pinaghalo siyang meat lovers, vegetarian, at pork cheese. Pinagsama-sama siya talaga. Kaya kagat mo pa lang, busog ka na. So, kagat pa lang. Godfather. Quattro formaggi. 4 cheese. Yes. Busog ka na. The Godfather. Ilang slice po itong nasa harapan natin? Ayan. Siya po ay 10 inches, pwede pong gawing 8 slices, 4, 6, depende po sa gusto ni... Yan yung medium size nyo. Yes po. Kasi meron kaming naging guest dito. Yung pizza nila, giant pizza. Giant. Ano po tayo, hanggang 15 inches. 15 inches. Apo. Yung kanila, isang barangay. Pan 32 inches. Fiesta pizza. Pero na-try nyo rin pong maggawa ng ganon or hindi na? Hanggang 15 lang po talaga. Hanggang 15 lang. Standard na yun. So siguro malaki po yung kanilang oven. Bang estudyante yon. Yung kinikater nila. Kinikater nila. At hindi naman natin sila nag-online eh. May online na ba May kayo? online din Meron po. Ba, pwede nga kayo Pwede. mag-giant na. Tapos pati po yung maliban po kasi sa mga UP student, even yung ERI, malapit po siya sa amin. So yung mga visitors po nila, yun, dun po sa amin usually pagka nagbi-meeting, seminar, dun po sila nag-ano. Kaya po yung ibang talagang nasa menu na pang international, yun po yung talaga Kinukuha po. nila. Kasi gawa po nila. Dapat madalaw nga natin yon, ano? Oh, Los Auntie Pearls. Kaya pangarap po niya, Auntie Pearl's Pizza is matupad yung pangarap nyo. Naalala narinig mo ko na pa, yan. you know, when I ran for senator, ang sabi ko, pangarap kong tuparin ang pangarap mo. Ngayon, nung inauguration speech ng ating Pangulo,
Yun din ang sinabi niya. Same. Ah, Same line. bala kong tuparin ang mga pangarap niya. Sabi ko, oy, linya ko yun. So, presidential pala ako, no? Yes, Po, talaga. may nagkwento po sa akin nun si Sir Edward Bondok. Edgar Bondok. Okay. Regards mo ako kay Edgar Bundok. So, alam mo, ang pizza naging popular na sa Pilipinas. Like for example, ang unang pumasok dito was Shakey's. After Shakey's, pumasok yung Pizza Hut. Di ba? Yes po. But, siyempre, ang dami na rin mga Filipino, like for example, Greenwich. Gumagawa yan ng pizza. Masarap din yung Greenwich, kahit local lang yon kasi cheddar cheese ang gamit nila. Kasi pag pizza, kailangan po niyan may beer nung dati. Totoo yan. So, it's really a popular food now in the Philippines. Kaya makikita mo, ilan ba yung branches ng Shakey's? Dami. Pero nag-a-adjust din sila. Yes, po. Dati-rati yung Shakey's, walang fried chicken. Ngayon, may fried chicken na. Meron na. Dati-rati, wala silang spaghetti. Ngayon, merong spaghetti na. Oo. Parang kami po, bigla nagka-rice. Kaya kailangan. You have to adapt Sumusunod to po attract talaga. customers. Apo. Hindi naman pwede, specialty lang ito lang. Pwede siguro sa Metro Manila mag-specialty ka because the population is big, the traffic is okay. Pero like in Los Baños, ilan lang naman yung population noon. Kailangan you have to serve a lot of people. So, kailangan may pizza ka, may pasta, may hamburger. Rice meals. Sa Marikina, ang tawag niyan, hamburger. 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 May rice meal. So Saka then, pizza. if people will go there, everything nandyan na. Di ba? Now offer na. May fries din. Apo. Oh, di ba? Pag Valentine's po nag-ano. Kapag Valentine's po, nagawa tayo Minsan ng po heart pizza. Or pag order si customer anniversary nila. Mother's Day, yun po, nag-customize May po heart kami ng pizza heart. sila. Alam mo naman, yung husband kasi marketing si strat. Frank Italian, Rodolph Valentino. Romantic. Ito po ay Salad. 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 Anong dressing natin dyan? Vinaigrette? Mango vinaigrette. Vinaigrette. Mango vinaigrette ni Auntie Pearl. Or Caesar salad. Caesar salad. Thousand Island. Apo, nagawa rin po tayo. Gumagawa kayo. So, alam mo naman, yung gulay naman, pareho yung taste yan. It depends upon the dressing. Di ba? Kung gusto mo, nagda-diet ka talaga, vinaigrette. Dahil pag ang ginagamit mo dyan ay Thousand Island, medyo you gain weight eh. Pag vinaigrette, Mapaparami. hindi. Dun pala sa sa vinaigrette may limit. Suka yun eh. Suka. Vinegar, Masim-masim. vinaigrette, suka yun. Mixed with olive oil. Vinaigrette is vinegar mixed with olive oil and then some condiments. Nag-adjust naman po kami sa customer. Pag gusto niya 1,000 Island, 100 Island, gagawin po natin. Anong oras po ba Sa Pangasinan yun. 100 Islands. Anong oras po ba nag-open ang ating store? 11 po hanggang 9 po ng gabi. Every day po, Monday to Sunday. Pero kung may mag-extend po, halimbawa po, di pa tapos yung party, okay lang po. Walang problema sa amin. Kasi po ang sa amin doon, at least ma-feel talaga nila yung yung parang second home nila yung Ayun, Antipas. para sabihin lang, gisingin niyo na lang po kami pag okay na. So may party din po kayo? Minsan po, nire-rent yung kabilang side for party. Mhm. Kahit small gatherings lang po. Ilan po yung maximum na packs na pwede doon? Ano po, 40 to 50. Malaki nga. Opo. Yung doon po sa kabilang side. Hindi naman po naapektuhan yung yung mismong sa store na. Hindi naman po, kasi ano po siya, pael. So yung kabilang side, doon po yung Pwede sa walk-in. Tapos dito po yung reserve. Magkano naman po kapag ganon sa may gusto magpa-party? Depende po sa head count po nila. So may consumables naman na po sila for 3 hours. Then kapag halimbawa po mag-extend yun, mag-add lang din po sila ng order ng food. Hindi siya per head po. Ay, hindi po. Aha. Parang, halimbawa, Kung ano yung in-order mo, pero may minimum order. Di ba? Like for May example, consumable kung gusto po. mo mag-exclusive, may minimum order yan. Apo, ganun po. And then, anong kasama doon sa Package. package na yon? Merong sound system. basic sound system meron po, tsaka projector. And then yung, yun nga po, yung paggamit nung place, hindi na po namin siya charge. So, for example po, lalo na po pag mga student,
na magmi-meet lang ng mga organization. Minsan 5,000 po for 2 hours. So at least po doon mga ano po yan, alumni ng UP. So diyan po sila, yan po yung hilig nilang tambayan. Ang galing, oo. Mga alumni na kung nagsasama-sama pa rin. Apo. Kasama na dyan So si before Atty. sila Lucia. before sila mag-retire, hanggang sa nag-retire sila, kasama pa rin po nila Auntie Pearls. Gaano katagal na ba yung Auntie's Place? 14 years po. 14 years. Oh, ang tagal-tagal na. Matagal na. So, si Chef naman, sino nag-train sa'yo, Chef? Si Auntie Pearl na po. Si Auntie Pearl. Yes po. Si Uncle Frank. Di ko na po naabutan. Wala na po siya. Wala na. Si Uncle Frank. Okay. So, simula Kasi- po nung... Ay, sorry. Sige, go ahead. Simula po nung 2010, kasama ka na sa... Hindi po. 2017 po. 2017. So, graduate ka rin ng culinary school? Hindi po. Na po, undergraduate lang po. So, tinuruan ka na talaga roon? Apo. Okay. Do not feel insecure kasi Yes. ako I'm a believer of kasi minsan sinasabi nila kailangan may civil service Passer. You're a civil service passer. Ang sinasabi ko naman nothing can substitute experience. Yes Tama po. Tsaka po Hindi mo- yung pagpupurso niyang matuto talaga. At saka meron din po kami mga crew na 58 na. So, hindi po namin inaano yung age. As long as kaya mong i-fulfill yung job, okay sa amin. Wow. Hindi naman po kami, di ba po usually, dapat 30 ganito lang. Kami hindi po. Kasi kung kailangan niya ng trabaho, tapos kaya naman po niya magampanan yung trabaho niya, tinatanggap po namin. May mga working students din po. Mga intern lang po. Mga intern. Nag-intern. Meron po. Sa toppings niyo, like for example, yung mga Italian sausages, sino nagsusupply sa inyo? Kami na po gumagawa. Kayong gumagawa? Ituro po sa amin ni Uncle Frank yung So, recipe. anong sausages ang pwede niyong gawin dyan? Bali sir, ang ginagamit lang namin is yung Italian sausage na homemade. No, anong mga, siyempre may mga pangalan yan eh. Salami ba o ano ba, whatever it is. So, anong mga Pepperoni po. pepperoni, ano pa? Pepperoni, ham, yun lang po, tsaka yung Italian Italian sausage. Pero yung gusto nyo pong itry natin, yung Kong pizza po natin na ilalabas. Pwede po namin, next Yung week. longganisa. Agawan lang po namin ng ads. Sa mga gulay-gulay po natin, sa palengke po ba o may local supply? May local supplier po kami. Actually, yung mga basil po namin, tanim po siya. So, hindi na po kami bumibili pa. Pati yung spinach, lang din po siya. Yung lettuce, yun lang hindi. Kasi medyo, yung pagkaalaga sa kanya. Pero yun nga po yung basil, saka ibang mga gulay, tanim lang. Sa mga salads. No? Like for example, yung bell pepper, ang mahal-mahal sa palengke niyan. Oh, Sa palengke siguro, like if you go to a supermarket, yung bell pepper umaabot ng mga 260 per kilo. Lalo po yung sibuyas nung nakaraang taon. Gold. Umabot yan ng ginto eh. Di ba, meron nga sa Facebook, gumagawa ng hikaw na sibuyas. Sing-sing na sibuyas. Because it went sky high. But now, medyo nag-normalize na, medyo mura na. So, Chef, magkano bang bili mo ng bell pepper sa palengke? Or magkano ang bigay ng supplier sa inyo? Bell pepper po. Ng bell pepper? Nasa po, mga 400 po ngayon. Ha? Opo. Per kilo? Alam mo bang nagpa-farming ako niyan? Ang benta namin sa probinsya is only 80 pesos. Doon na lang tayo kay Kong. Bell pepper. Ngayon, 400 ang bili mo? Oo. Wow. Kay Kong, 200. 50% pag anti-pearls. Alam mo, if you go to supermarkets now, I think it's only around 260 pesos yung bell pepper. Talagang masarap ang pizza pag may bell pepper at saka yung white Yes. onions. Okay naman po. Ito yung nagbibigay ng lasa. In fact, yung white onions, pwede ka nga gumawa, chef ng onion Onion rings. rings. Meron Meron kami. po tayo. Lalo na yung giant, onion rings. Pagkatapos, mo sa flour, egg, water,
with the flour. Yan, itubog mo doon. Pagkatapos, Prito. sarap ng onion rings na yan. Lalo na pag galing kay Lakong. Kailan ko. Meron na po ba kayo kong onion? Wala pa? Wala pa. Bell pepper pa lang po Bell masusupply. pepper, we have eggplant, we have Pipino. pipino, tapos meron kaming string beans. Yun ba yung tinatanim natin? And of course, squash. Yeah, kalabasa. Squash. Alam mo yung squash, pag namunga yan, ang dami. Sometimes you don't know where to sell it. Ang gagawin namin ay gagawin naming powder yan. Because from it, pwede kang gumawa ng bread. Yung squash flour, pwede mong gawing bread yan. Pwede rin mong gawing, tawag nito, noodles. Pansit. Noodles. Noodles. So, i-mix mo lang ng konting wheat flour, then you can have a noodle. Eto po, may question dito. Meron na daw po bang ahensya ng gobyerno ang tumutulong sa atin? Sa ngayon po wala. Pero po, actually, kami minsan ang kinukuha ang supplier minsan sa mga event na po nila, sa Ng mga gobyerno. party. Opo. Sila ang Yun. tumutulong ngayon. Kasi binibigyan nila ng Maraming discount. Opo. Actually, opo, totoo. Pati po pagka, halimbawa, may mga Feb Fair po, yung UP. So, yun po. Then, mga ibang org na yung through solicitation, yun din po. Ayan. Medyo lapitin po si Auntie Pers ng solicitation sa mga org. Kasi nga po, ang mostly na mga cater niya is mga student. Pero at least ang bait ni Auntie Per. Opo. Mukhang masarap yung pasta na yon. Nilagyan ng Parmesan cheese. Yes po. Sarap. Magkano po yung ating mga pizzas at yung iba pa po mga binibenta nating produkto? Iba-iba po kasi yung sizes ng pizza. So, 8, 10, 12, and then 15. So, ang sa 15, average po nun is nasa 600. Pero ano na po yun na po yung pinakamalaki. And then, yung naman pong 8 inches natin, average to 180 to 200. Tapos, 300 to 350. Ganun na po yung 10 and 12 average. Depende po siya sa toppings po kasi. Kung 8 naman ang maghahati-hati sa Opo. di ba? 180 po ba? Opo. Yung maliit? Eh, di sakto lang. Alam mo, pag masarap, hindi pinag-uusapan yung Pero- presyo. Tama po. Actually, kami po nagtataka kasi syempre po, as a student, di po ba? Oo nga. May budget lang. Pero, as in every week, talagang kung may attendance lang kami, pwede kami mag-check ng attendance. Nandun sila eh. Laging present. Binabalik-balikan. Opo. Sabi nga po, let the taste explain. Kung bakit ganun yung presyo. Ayan. Ganon naman. Yung presyo is relative to the quality. Yes po. Sa restaurant, price is relative to the taste. Ayun. Pag masarap yung taste, walang pakialam eh. Kung magkano? Kung magkano. Dahil gustong kainin eh. Pag hindi masarap, Ay, kikwentahin. walang papasok. Wala nang papasok. The fact that they have lasted for 14 years, ibig sabihin talagang malasa at masarap. Established na. Baka nakapost ka pa sa Facebook. Oo nga, kapag hindi masarap. May mga branches na po ba bukod sa... Sa Bay po, yung kalapit na bayan po, doon po yung isa. Take out lang po siya. So, along the highway po siya, katapat ng McDo Bay. Yun. Katapat na McDo. Katapat ng McDo. How about at the tomato paste? Hindi ba kayo ang gumagawa ng tomato paste or binibili nyo by the cans? Fresh tomato po. Fresh. So hindi kayo gumagamit ng... Kasi ang pizza kasi, yung base mo dyan is, of course, you have the pan. Lalagyan mo muna yan ng tomato paste. Pagkatapos, lalagyan mo mozzarella cheese. Ano po, yung marinara sauce ang ginagamit namin. Yung parang sinasabi niyo din po. Marinara. Yan yung pinapahid namin. Pinapahid. Marinara sauce. Pwede rin naman kasi yung gawin yan eh. Chef, bumili ka ng fresh tomato. Pagkatapos, i-blender mo. Yung po yung ginagawa namin. Pagkatapos mo pag-blender, ano mo lang, ilagay sa bowl para mag-evaporate yung tubig. Then what remains is the tomato paste. Yun pala. Nice. Mag-evaporate yung tubig ko. Kasi may Angat moisture yung tomato. Pag blender mo yan, it's liquid.
Ngayon, kung gusto mo maging paste yan, tanggalin mo yung Tubig. tubig. So, all you have to do is put it at 90 degrees centigrade. Dahan-dahan yan mag-evaporate yung tubig. What remains is the tomato paste. So, pwede mo sabihin, homemade tomato paste. Yung Hindi dilata. Pag dilata kasi, malalasahan mo na yung lata. Apo. Eh. Oh. Malalasahan na yung latte. Sa chicken, Okay ba, Ship? Nagkakasundo po tayo dyan? tahimik si siya. Pero sa mga chicken naman po, ano yung mga bestsellers natin? Buffalo wings? Yes po. Isa po sa bestseller po is garlic parmesan po. Garlic parmesan. Saka po yung honey garlic. Honey garlic. Ilan po ba yung flavors natin sa chicken? buffalo wings, oyster chicken, garlic parmesan, tsaka Pesto chicken. pesto chicken. So, binibake nyo yun. Kasi hindi po pwedeng ipa-fry mo eh. So, ibibake mo yon. So, healthy yun. Kasi may sariling oil naman yung chicken. Chicken. So, marinate mo yon. Pagkatapos, siyempre, ilagay mo yung tawag nito, yung garlic. Condiment. Lagyan mo ng, baka pwede mong lagyan mo rin ng parsley. Para lalong sasarap. Tapos, i-bake mo yon. Wow. Parang mas marami tayong matututunan dito. Hindi, pag may parsley kasi, masarap din. Yes po. Pero po yung servings po ng ating mga chicken, parang ano po ba? solo po, good for... Mike po. May solo po, good for... Kahit solo po siya, good for 2 to 3 na siya. And then yung sharing, yun po, 4 to 5. 4 to 5. Kasi may nabanggit din po si Atty. Love na sa inyo niya natikman yung mustard sauce. Ano po ba yung produkto na may mustard sauce na yun? Ang may mustard sauce po is yung burger. Burger na. Apo, burger po. Tsaka Burger. hot dogs. Burger and hot dog. So kasi po hindi po talaga lahat yung mga Filipino na Mahilig sa sanay mustard. Dapat naasiman po sila. Pero for some, nire-request po talaga nila. Kaya meron po kami. And then, yun nga po ng mga expats sa Erie na ano nga sila na naghanap talaga po sila ng mustard. Yun Yung po. iba naman po, talagang yung mustard nasa table lang talaga nila. Bawal kunin. Bawal ako. Yung mustard, popularly used yun for hot dog. So, normally, yung hot dog mo, lalagyan mo ng mustard, lagyan mo ng ketchup. And then, kung mayroon kang white onions, lalagyan mo ng white onions. Ang sarap noon. Tapos, yung pickles. Di ba? Pickles. Lalagyan mo ng cucumber pickle sa ibabaw. Tapos yung tapos white onions. Wow. Wow. Laban na 'yon. Oh, pang LB nga. Baka po isang binabanggit ni Atty. is yung twice baked potato. Twice, so, ano po? Twice baked potato. Kasi siya yung medyo hawigin ng mustard. Baka alam po yun. Okay, Ayun. Kasi, mamaya alamin natin. Ayan. Pero tama, no? Walang nag-grow ng mustard dito sa Pilipinas. So walang mustard, tawag nito sauce. I remember one time I went out of London. Makikita mo yung fields, talagang tinaniman ng mustard. And yung mustard, pinoprocess nila, nagiging mustard sauce. Di ba? Nobody's doing that kasi tayo rito, traditional yung ating mga Ketchup mayo. sinasaka, di ba? Yung ketchup natin dito, banana ketchup. Apo. But we can plant a lot of tomato. I don't know why nobody's doing that. Yung mga gumagawa ng tomato ketchup, actually, they buy the paste, tomato paste from China. And then from the tomato paste, yan, gagawin na nila. Lalagyan nila ng sugar, yan ang ginagawa nila para magkakaroon ka ng tomato ketchup. You just reduce the paste. Lagyan ng water, lagyan ng sugar, salt, a little salt, some condiments. Yun, meron ka ng Heinz ketchup. Pero dito May sa brand. Pilipinas, yung mga Jopran, bibili ng banana powder sa Mindanao kasi nandun yung banana plantation. Yun ang ginagamit nila. Ay, local yun. Kasi galing Mindanao. Local. Mas maganda Mas kung local maganda. nga. So, I think it's about time na yung mga Filipino naman entrepreneurs should venture into manufacturing of tomato
ketchup. Para naman yung farmers natin ay maingganyo magtanim ng tomato dahil may ibibenta doon sa factory na yon. Problema natin dito, walang market ang mga farmers eh. Yeah. Di ba? Hindi nila. Apo. Ba't ka magtatanim ng mustard? Wala namang market. Pero kung may gumagawa ng mustard sauce, around the area, magtatanim yan ng mustard. Yes. Naubos na rin. Mustard is mustasa. Tsaka yung farmland natin, nauubos na din. Hindi, ang daming idol. To be honest with you, naubos sa subdivision. Hindi ko na sabihin kung bakit naubos sa subdivision yan. But marami pa rin tayo mga farms na hindi natataniman. Ayun po. So, yun. So, yun. Meron daw po bang mga promo since students ang ating parang kailangan ba nating mag-promo? Ang student walang promo. Kaming senior citizen, Meron. meron. Opo. 20% Kung discount kami. meron din ng Meron ba? students, 20. Pero halos monthly po, meron naman kaming promo. So, minsan 30%, 10%. Naka-ano naman po siya, naka-post naman po sa Facebook page namin. Tapos yung card natin. Tapos yung meron po kaming, membership card. meron po kaming, halimbawa po, nakakain kayo ng worth 1,000 pesos na accumulated po. Or kahit po halimbawa, basta pagkakain niya, tapos ang bill niya sa 1,000, bibigyan po namin kayo ng Anti-Pearls card. Wow! Tapos, 12 slots po yun eh. Sa ika-12 po, may free 12 inches pizza kayo. Flavor of your choice po. And then yung twist pa po nun, once na na-consume nyo na po yung 12 na yun, lifetime 5% na po yun. So, kahit po senior ka, additional 5% pa po. Hindi po namin siya. Tatambayan niya. Kaya po, kasi kumbaga yung sa amin, parang in return po sa mga suki, sa mga pamangkin ni Auntie Pearl. Aba. Ang ganda. Tatambayan talaga. Ngayon, alam mo ba yung mozzarella cheese comes from water buffalo? Water buffalo, kalabaw. Apa. Hindi ba kayong gumagamit ng yung kesong puti para sa pizza? Actually po yung supplier namin, ayaw lang magpaano. Pero taga Santa Cruz po ko siya. So talagang po yung, local lang din po yung ng Yung mozzarella niya. Opo. Kasi water buffalo yan, yung kesong puti, if you age it more, becomes mozzarella. Kesong puti. Yun naman din po talaga. Ayaw ipasabi kung sino supplier nila. Alam mo bakit? Kasi kulang pa sa kanila. Baka magawa. Pero yung supplier, gustong malaman. Ayaw nilang sabihin. Walang pamitin. Ayan, yung Godfather po itong binabanggit na maraming flavor sa isang pizza, no? Meron po sila, itong nasa harapan namin, Godfather. Natitikman namin mamaya. Minsan naman po, hinahati po siya. Pagka 12 inches pataas, minsan magre-request si customer, half Godfather, half meat lover. Pwede umaagree naman po kami dun. Wala kayong may godfather kayo, di ba? Wala ba kayong godmother? Wala pa po. Mas masarap kung godmother. Yes, mas maraming sahog yun. Para may partner. Ito godfather, ito godmother. Oh, ayan. Wala pa Another po. suggestion. Asawa ni Father. Ayan, baka meron pa pong mga interesting ganap sa ating store. Pwede niyo pong banggitin. Ayun po. Bali, yung Los Baños po namin na branch, nag-move na po malapit malapit po sa Robinson's Los Baños po. So, malapit na po sa church. Kaya po, mas yung visibility niya, tsaka access, yung mas madadaanan po siya ng mga tao. Kasi yung pong lugar namin before, papaloob po kasi. So, So ngayon, mas possible na po. nag-branch out lang kayo or Lumipat na. Nag-move out lumipat? po kami. Apo, nag-move out. so any plans of putting up branches? Yung maliban po sa base, siguro yun po muna. Pero actually, ang ano na po ng resto, yung lakad niya na po is open na po kami for franchising. Nandun na po yung ng business. Pero inaaral pa po lahat. Pero yun po, open na po kami sa... Franchising. Pero alam mo, I think you should branch out, no? Aside from Los Baños, probably you can go to Santa Rosa. Kasi ang laki ng population ng Santa Rosa, di ba? Yes, andun ang Enchanted Kingdom. Nandun ba yung Enchanted? Pwede kayo sa loob ng Enchanted Kingdom. We can make representations. Gusto nyo? Pwede po. Andres, baka pwede mong ma-request yung may-ari ng United... Enchanted Kingdom na maglagay ng Anti-Pearls Pizza. Anti-Pearls Pizza. Kasi meron na dun kong Shakey's.
O foreigner yun eh. Support local. Dito PK. tayo kay Auntie Pearl. Yun. Ayan. Tsaka ano ba po? Yun lang po. Yun lang. Pero alam naman po, nagkaroon naman kayo ng marketing na lumipat tayo ng pwesto, baka hinahanap kayo. nag-note naman po kami. And then pagka po may nagme-message nyo sa Facebook, siyasagot naman po namin kung saan yung bagong location. Actually, bukas po yung soft opening ng bagong location. Invited po kayo lahat. Invite the public. Yes. Magkakaroon kayo ng opening. Thursday, Yeah. Bali, bukas po, September 5. So, open na po ulit yung Las Bañas Anti-Pearls branch. Sa tapat po ng DV Mart Las Bañas, gilid po ng Robinsons Las Bañas. Ayun. Anong oras po? 11 na rin. Opo, ganun pa rin po yung oras, 11 a.m. to 8:30 p.m. po. Ayan. Diyan siguro may mga soft opening promos. Actually, may bago rin pong recipe bukas. Ayun. So, abangan ninyo yan. Kong Pizza. Ang bilis naman. Bukas po agad yun. sa soft opening. Ayan. Ang bilis naman ma-develop. Kuya. Siyempre, kailangan may development stage yan. Di ba? Basta kung yung white onion na, nakakapagantay naman kami. Magtatanim At saka na si bell Ron. pepper. Bell Bell pepper. I'm trying to encourage the farmers to plant bell peppers, white onions, carrots. Siyempre, instead na mag-aangkat tayo ng mga gulay from other countries, dapat tayo na magtanim. Yes po, tama. Though actually, mahirap pa bumili ng seeds. Yun ang problema ng mga farmers natin. Kung saan ang seeds mabili, at kung meron man, ang mahal ng seeds. Presyo. So, the government should really support the seed program. I think BPI should start producing seeds and then distribute it to the farmers para nang sa ganun ay hindi na tayo mag-aangkat ng Masuportahan po yung mga farmers natin. exactly. Yan. So, I think ang dami ng Marami na nga. mga comments nito. Sobrang. Kaya, ibalik na natin kay Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kombuch and Binibining Joanna! Tama po kayo, napakaraming komento. Inuulan tayo ng komento. This Wednesday morning, galing. Ito, nagpapa-shout out muna. Si Arlinda Bachelor, Tristan Gulay, Kamag-anak ko yan. Azitrom, Monet, Lizelle Perate, Redmond Panga Palmea, Julio Luna, Racelen Benavides, Jalaila Macapar, Testaraya, Girly Vergara, and Philip Sarte. Sabi ni Mila Blasurka, gandang umaga po, Pro Pinoy. Dito, marami na naman po tayong matututunan. Mary Lopez, magandang umaga po. Kompleto na naman ang umaga natin lahat dahil may Pro Pinoy. Josephine Tuason, Palayar, namiss kong manood ng Pro Pinoy. Talaga ba? O yung hulaan naman? Swerte ng makahula. Sabi ko na swerte ng makahula ng puhunan. Lakay tulong po. Wow! Ang saya-saya. Nandyan na po si Sir Kong Butch. Na-miss ko po kayo. Ayan. Thank you. Ayan. Ako, pag nandito talaga si Sir Kong, maraming wisdom tayong natututunan. Yes. Oh, nagulat nga ako yung mozzarella, ano pala, yung galing pala sa Kalabaw yun. Ngayon ko lang nalaman yung Sir Kong, ha? Kala ko, Hindi naman ako nagtataka. ito, Gian Bokyo Lawa, si Bessie, artista na. At sumagot si Bokyo Lawa, si Bessie mukhang hindi matapang. Mukhang ano to, Why? mukhang pan nila itong tatlo. Oo. Ayan. Sino po yun, friend? Siya po yung tatlo po kami nagmamanage. Tatlo po kami nagmamanage na Anti-Pearls Pizza. Okay. Loremi Bagona, wow, pizza! First time sa Pro Pinoy, sikat pa, sarap siguro niyan. Available na pa rin po ba kayo sa Food Panda and Grab? Hindi pa po. Hindi pa. Malapit na. Abangan. Okay, abangan yan ha. JC Benavides, good morning po. Kompleto na. Iba talaga pagkasama si Congressman Butch Pichay. Thank you. Naku, ang dami na kami sa inyo, Kong Butch. Ed Sean Campe, pa-shoutout po. Boss Gerson, aling nasa birthday ko lang. Oh, yan. So, Happy boss. birthday, boss! Ayan. Pa-shout out daw, boss. Oh. Siyempre, nako. Eto na, shout out na. Happy birthday sa'yo, Kambeng.
Nako, gusto kong makilala si Auntie Pearl. Bernie Cuana, sana ay marami pang negosyong magtagumpay dahil sa tulong ng Pro-Pinoy. Maraming salamat sa Pro-Pinoy sa inyong suporta at pagkalinga sa mga bagong negosyante. Sana ay magpatuloy ang Pro-Pinoy sa pagbibigay ng suporta sa mga bagong negosyante. Betty Burgos, mabuhay ang Pro-Pinoy, ang inyong commitment sa pagtulong. Ang lalalim nito sa mga lokal na negosyo ay tunay na kahanga-hanga. Ang inyong suporta ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga nagsisimula sa negosyo. Thank you. Maraming salamat Maraming po. salamat. Opo. Ah. Joel Gallardo, ang Pro-Pinoy, ay tunay na kaagapay ng mga lokal na negosyante sa kanilang paglalakbay. Wow, talagang may trip pa talaga. Salamat sa inyong tulong. Ayan. Perlita Vargas, wow, sarap naman ng pizza. Mabuhay po ang Pro-Pinoy. Marites Lagula, sikat talaga yan sa Los Baños at tambayan ng maraming isko. Ayan, okay. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Ang dami nag-comment, Joanna, po. no? May pahabol na shoutout lang. Ayan, sige po. Happy birthday po kay Joanna Carla Arenas. Kinuha na. Joanna din. Happy birthday! Yun po ay At Kay kailangan kumari ko po. celebrate with the pizza. Yes. Auntie Pearl's Pizza. Oo, dalaw na. Diba? Tsaka kay Jmar, walang sawang pagtulong sa amin sa pag-aayos ng Antipearls na bago natin. Ayan. Ayun po. Baka mayroon pa po kayong gustong pasalamatan? Unang po, maraming salamat po sa pag-invite ninyo. Kay Sir Andres Salamat po. This will not be the Yes. first time and the Salamat last time. So, Salamat po. babalik-balik kayo rito. Basta iba-ibahin lang nyo yung ano. Yung Flavors. Yung flavors, dapat may longganisa na Susunod po yung may Godmother tinapa. naman yung pag-usapan natin. Yung Godmother. Ayan, pero dire-diretso na tayo kung kasi 6,800 pesos ganun na. ba? Yes. Pag hindi mahulaan ngayon, 7,000 na. Wow. Kaya Aabot nga talaga yan ng 1 million. Nagkakagulo na sila. Balik na natin kay Andres Bonifacio Jr. Pero bago yan, ako po, eto, Sir Kong Bumate. This is Auntie Pearl saying hi from San Francisco, California. Ayan. Auntie Umaabot Pearl, so tayo ibig kay sabihin Auntie nanonood Pearl. sila. Yes. Auntie! Naging Ayan po. pamangkin. Pamangkin. Nanonood po si Auntie Pearl. Hello po. Hello po. Ayan po, maraming Happy viewing. salamat po sa pagtutok. At ito na, ang ating hulaan mo, ang kapital ko kung saan 6,800 pesos ang pwedeng madagdag sa inyong mga digital wallet. Ang ating lucky caller from more than 800 viewers ay magagaling from Quezon City. Sana hindi ka binaha. Resalyn Rapana! Good morning po. Good morning. Ayan. Yes. Loud and clear. Ayan, Resalyn, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit nila Auntie Pearl sa kanilang pagsisimula ng kanilang Auntie Pearl's Pizza. 10,000 po. 10,000 pesos! Makakuha mo kaya ang 6,800 pesos? Joanna, itanong mo na! Ayan, Sir Derek, Miss Rachel at Sir Gerson, magkano po ang naging paunang kapital? Bali, lahat-lahat na po. Opo, ng Auntie Pearls. Opo. Nasa 250 po. 250. 50,000. Ayan. May sukli pa po kayong 240. Resilin, sorry. Resilin. Hindi mo nahulaan. Sayang. Sayang! 250,000. Kaya naman, bukas, 7,000 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo. Ang kapital ko, kaya ugaling tumutok dito sa Pro Pinoy. Back to Studio 2, Kong Butch and Binibining Joanna. Magkano na? 7,000? 7,000. Wow, Malaki-laki na. matindi pa yan kaysa pangsimulang puhunan na Yes. 5,000. Ano? So lahat siguro ayaw na muna doon sa pangsimula. Puhunan, doon na muna sa hulaan mo portion. Yes, kung sobrang dami talaga nila ngayon. Yes, Pero sabi ni Gian, A ka muna daw, Ison.
eh, millennial team. Ayan, pero ito po, syempre, matagal na rin po kayo sa ano. Ilang years ka na po sa Anti-Pearls? 3 years. Kayo, sir? Sabay. So, siya po ang pinakamatagal. Hindi, matagal na po ako kasi nung pagka-graduate ko po, nag-work na po ako sa Anti-Pearls. Tinulungan ko po si Anti-Pearls at saka si Uncle Frank. Ayan. So, since ano naman kayo... Baka nag-branch out si Auntie Pearl sa US. Sa US. Di ba? Kasi nandun sa Hindi US imposible. Auntie Pearl, Yo. unahin mo rito sa Pilipinas. Babalik naman po ba? Or nagbakasyon lang doon? Babalik naman. Babalik talaga. Ayan. Pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Actually, hindi po araw-araw masaya, hindi araw-araw fiesta, no? Wag lang po talaga mawawala ng pag-asa. Kumbaga, kung halimbawa ngayon medyo mababa yung kita, okay lang po yun. Kumbaga, tomorrow is another day. Yun po. Kasi po pagka po bumitaw na, yun, nawawala na. Pero kami po, dumaan kami kasi po nag-pandemic, di po ba? Tapos after ng pandemic, syempre po, bagong ulit ng mga negosyo. So, hindi ganun lahat may kapasidad na para bumili ng, hindi naman po siya staple food, no po. Pero yun nga po, kapit lang. Saka focus sa plano mo. Bago ka nagsimula, focus ka lang dun sa gusto mong mangyari. Pag nasisiraan ka na ng loob, bumalik ka ulit kung paano mo sinimulan. Kung paano mo gagawin ulit para hindi ka masiraan ng loob. Hindi naman po kayo related kay Miss Auntie Pearl. Si pamangkin po ako. Pamangkin ka na talaga ni Auntie Pearl. Tayo nga, nakikipamangkin din. Auntie Pearl. Pamangkin po since birth. Pamangkin, since birth. Ayun, batiin niyo po yung... Tayo kasi hindi since birth, since now. Batiin niyo po lahat ng pamangkin ni Auntie Pearls na laging talagang kumakain, umu-order ng mga produkto natin. Binabati ko po yung mga sumusuporta at walang tigil na pagsuporta sa aming mga guests sa Auntie Pearls. Maraming salamat po. Ayan. Thank you so much po. So, thank you very much for guesting in our program and I'm glad that nanonood din si Auntie Pearl. At sana na ma-adapt kaming pamangkin din. Yes, tita. Kaming dalawa ni Jonah. Diba? Para na sa Mabisita. ganun, pag nagtatayo na ng Size 10 maraming daw brands. Pag marami ng branch, makaabot na dito kung... Alam mo, Bibisitahin dapat natin. lang talaga, kung meron kang produkto na masarap, hindi malayo na pwedeng umabot yan sa buong Pilipinas. Yes. Sana nga po. Di ba? It's just a matter of really planning it. And then, siyempre, titingnan mo kung saan magandang lugar ilalagay. Like for example, kung mailagay mo yan sa mga mall, Yo. at natikman ng mga word of mouth yan eh. So, masarap doon sa Auntie Pearl Pizza. Di ba? Mas masarap pa kaysa Italian na pizza. Oy, kasi si Uncle Frank, Italian na, Amerikano pa. Wala ba kayong ginawa Crossbreed. Wala ba kayong ginawa na hamburger pizza? Hamburger. Cheeseburger pizza po. May flavor po. Ano? Cheeseburger pizza po. Oh, yun, cheeseburger pizza. pizza. Oh, di ba? A fusion between Italian and American. Si Uncle Frank naman, fusion ng Italian-American. Pero yung size po ng cheeseburger pizza natin, pizza. Pizza size. Tapos cheeseburger na. Usong-uso yan ngayon. Dapat matikman din. Oo nga. Ayan. Uli, maraming salamat po sa Maraming Thank you din po Salamat po. sa inyo. Sa mga nanonood, Sir Andres, maraming thank salamat you. po. Ayan. Maraming salamat din, Provi Netizens, naway nakapaghatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong hatid ng Auntie Pearl's Pizza ni na Derek, Rachel at Jerson Alingasa. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success. Kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako pong muli si Joanna Lunang, yung kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Wednesday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo, kagaya ng pizza, Yun. ng inspirasyon, tips at technique sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito,
Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Pinoy, ito na